Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo, comment at like. Marami pong salamat mga kababayan sa mga nanood at nakinig. Sana po marami tayong natutunan tungkol dun sa threat na tinalakay natin noong nakaraan o kanina mga kababayan. Pero ngayon, dahil day 3 ng impeachment trial, ah, nakakaumay na rin, no, mga kababayan, no? Ang dami natin napapanood. Pag-usapan muna natin, balikan natin, baka nakakalimutan ninyo yung sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Alam po natin na siya po ay nasa loob ng PNP General Hospital dahil sa taas at baba ng kanyang dugo at paninikip ata ng dibdib na nireklamo. Alam naman po natin, hindi na bago sa Pilipinas kapag nahuhuli dahil sa malalaking kaso na kinakasangkutan, bigla-biglang nagkakaroon ng mga karamdaman yung mga nasasangkot. Pero habang di nakakulong, napakalalakas. Nagsimula yan yung panahon ni Arroyo, kung di tayo nagkakamali. Natandaan niyo po nagkaroon siya ng brace. But anyway, so kahapon nga nabalitaan natin dumalaw si BP Sara tapos um, yung hinihintay ata yung medical evaluation nito ni Marcoleta para ilipat na siya o makabalik siya dun sa Sandigan Bayan at mailipat siya. Dun ata sila ilalagay sa payatas katulad nila Bong Revilla, Jingoy Estrada, Bonoan at ngayon ay nandun na rin ata sila Mike Defensor, mga kababayan. So, pag-usapan natin bakit ba nasadlak si Marcoleta sa sitwasyon na yan. Alam na natin, mga kababayan, yung kaso niya, Plunder, Republic Act 7080. Alam na rin natin bakit na-expedite, bakit napabilis. Dahil nga naman, hindi na kailangan ng gathering of facts, hindi na kailangan ng preliminary investigations dahil siya mismo nagdeklara sa kanyang TV station, sa kanyang interview, yung mga elemento ng kaso ng plunder na ginawa niya. Yung pagtanggap niya ng 75 million habang siya ay nakaupong kongresista. Oh, yun pa lang mga kaibigan, dalawang elemento na yun. Sabi kasi sa Section 2 ng Republic Act 7080, any public officer public officer po siya nun siya po yung kongresista, so number 1 na yun. Sinabi rin doon, kapag yung amount more than 50 million, sabi niya 75 million. So dalawa na, pasok pa rin siya doon. Tapos sabi, um, 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 series of overt or criminal acts. O, di ba? Di ilang beses niya sinabi, tatlong araw, magkakaibang tao nagbigay sa kanya ng pera. So okay na yun. Okay na tayo doon. So bakit siya nasadlak do'n? Bakit gano'n siya kakomportable na sabihin 'yon sa TV na para bang binibigay niya yung mga bala sa kalaban para barilin siya. Siya po'y isang abogado, mga kababayan. Alam niyo po ang aking personal na opinyon, unang-una dahil naabsuelto siya sa COMELEC, dahil hindi nga election offense, hindi campaign offense, 'no? Dahil nung di niya dineklara sa SALN at SOSE, Statements of Assets, Liabilities at Network, at sa kanyang SOSE, Statements of Contributions and Expenditures, yung nawawalang 75 million o mahigit pa siguro na hindi tumutugma, yung nalusutan niya yon dahil sabi ng COMELEC, January niya nakuha yung pera hindi pa siya kandidato nun dahil sabi sa batas sa isang jurisprudence, nagiging kandidato lang ang isang kandidato kapag kakampanya na, which is February. So nalusutan niya yon. Siguro na-excite siya. Ano, mga kababayan? Pero hindi pa yun yung lalim nun, mga kababayan. Ako ang tingin ko talaga, mga kababayan, naging kampante si Rodante Marcoleta. Kita niyo naman yung demeanor niya kahit sa Senado yung pagiging arrogante kumbaga 'di ba? Yung pagiging abogado niya parang may pagka-arrogant mga kababayan. Pero ang tingin ko talaga diyan naging kampante siya dahil ang alam niya malakas ang backer niya, may INC backer siya untouchable. Kaya yung ginawang puwersa ng INC pagpapakita ng suporta sa kanya nung mga nakaraan, yung binigla nila yung EDSA, walang pahintulot, walang permit, binilabag yung BP 880, yung Assembly Act. Kasi dapat po bago po kayo mag-rally, bagamat sinasabi ng ating konstitusyon, Article 3, Section 4, malaya tayong mag-rally mga kababayan. Pero susunod tayo sa batas. May batas BP 880. Assembly Act yon mga kababayan para makapagbigay tayo ng notice at yung mga, lalo na traffic, magkaroon sila ng mga ruta para sa ibang mga tao hindi naman lalahok sa inyong rally tulad mga estudyante, mga naghahanap buhay, mga ambulansya,
Eh, lahat binarahan, eh. So 'yan, may pananagutan 'yan. I think kailangan imbestigahan 'yan. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan, yung INC na rally, mga kababayan, hindi nga masyadong katulad ng mga dating malalaki. Ngayon, natuloy ang kaso ni Rodante Marcoleta. Ang sigaw nga nila, inuuna sila, eh, imbes na yung mga dapat imbestigahan. Pero 'wag po nating kalimutan, mga kababayan, nakakulong ang mga Diskaya, nakakulong ang Revilla, nakakulong ang Bonoan, nakakulong ang Jinggoy Estrada, yung iba pang mga sangkot nakakulong pati sa Bulacan. Pero hindi pa po tapos, marami pang recommended na kasuhan na nasa report ni Senator Ping Lacson na hindi nila pinirmahan, mga kababayan. Hindi pinirmahan nila Marcoleta, pero para sabihin na walang ginawa, meron dahil may nakakulong, eh. Ang walang ginawa at walang napakulong yung dating administrasyon. Bakit? 2017, 2018, sabi ni Congressman Andaya nung buhay pa kasama si Marcoleta, may 332 billion na natuklasan na flood control anomaly. Sabi ni Presidente Digong noon 2020, merong anomalya, may corruption sa DPWH. Ang tanong, nag-imbestiga ba sila ng mga panahon na yun? May pinakulong ba sila? Ang nagpasimula ng investigasyon si BBM, eh, yung do'n sa kanyang SONA, mahiya naman kayo. Tapos ngayon umaarte sila na para bang sila may gusto ng katotohanan. Pero nung panahon nila hindi nila inimbestigahan 'to. Wala silang pinakulong, mga kababayan. At ngayon, ang gusto nilang mangyari yung nagpasimula ng investigasyon ang sabihing mastermind. Samantalang yung hinahanap na ghost projects, pakinggan niyo po ito, mga kababayan, may hinahanap silang mga ghost projects 2023, 2024. Mga kababayan, gaano katagal gawin ang construction ng mga ganyang kalalaking project? 3, 4, 5 years. Kung di tayo nagkakamali, mga kababayan. Kung hinahanap niya resulta ng 2023, dapat isipin niyo ang construction niyan dapat nagsimula at least 2020. Kung sinimulan niya ng 2020 at hinahanap niyo yung resulta ng 2023, dapat tanungin niyo na sa sarili ninyo, nasaan, mga kababayan, yung sa mga do'n sa mga DDS, nasaan o sino ang pumirma ng pondo na 'yan para ibintang niyo kay BBM? Ako hindi maka-Marcos, pero lumalabas na pinapaboran ko siya sa idea sa pagkakataong ito kasi hindi ako pumapabor sa mali, mga kababayan. Do'n lang tayo sa tama. Ibibintang niyo sa tao yung hinahanap niyong project, hindi naman siya nag-apruba. Hinahanap niya sa panahon niya. Dahil dapat nga naman gumagana, napapakinabangan na sa panahon niya, eh, kaso nga hindi, eh, wala, eh. Inamin naman ng mga Diskaya 2016 nagsimula yung malalaki nilang bidding, eh. But anyway, balik tayo dito kay Marcoleta. Bakit, mga kababayan, gano'n na lang ang kanyang, confidence? Siguro tingin ko, mga kababayan, dahil akala niya kahit anong sabihin niya hindi siya puwedeng galawin ng gobyerno. Doon siya nagkamali. At ang worst part, dinamay niya yung mga donate sa kanya, sa kampanya. Yung sila Aristotel Viray, sila Espiritu at si Mike Defensor na nagbigay lamang sa kanya ng pera bilang tulong, nadamay pa. Mga kababayan, twist of fate. Alright, hanggang dito po muna at maraming pong salamat, mga kababayan. Kung di pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Maraming pong salamat, mga kababayan.